Mga kabayan, sinagot ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros na planado umano ang pagbabalik ng Article of Impeachment sa Kamara. Nilinaw din ni Escudero na ang impeachment court ang magpapasya kung kailan sila magkukonbine para talakayin ang tugon ng Kamara sa kanilang mga kahilingan. Pati yung pag-init ng ulo ng ilang mga mambabatas, tagal na pinag-usapan namin at nakita nyo ilang beses kami nagbotohan halos. Pwede nilang sabihin kung anong nais nilang sabihin pero wala kaming tinago at wala kaming kinubli. Kaya ngayon ang sinasabi ko din, di ba? Balikan natin. Ayaw ko ng focus para pag-usapan ito. Di lalo nyo kami inakusang may plano at tinago at may usapan. Nais kong gawin lahat sa plenaryo para makita at mapanood nyo. At kayo na yung humusga kung gano'n nga ba o hindi. Samantala, sa kabila ng mga pag-atake, nananatili pa rin matatag ang paniniwala ni VP Sara Duterte na totoo ang kanilang ipinaglalaban. Nagpahayag din ang pangalawang Pangulo ng kanyang malalim na tiwala sa tagumpay sa gitna ng impeachment proceeding. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Ayon pa kay VP Sara Duterte, maipapanalo nila ang mga kasong kinakaharap niya sa kabila ng mga banta, pananakot at pagmamalabis. Ito ay sa tulong na rin ng nagkakaisa at mga Pilipinong sumusuporta sa kanya. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Kaugnay naman sa sumo na inilabas ng Senado, natanggap na ng Office of the Vice President ang naturang dokumento. Ayon sa pangalawang Pangulo, handa na ang kanyang legal team para sagutin ang mga ito. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-usapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons na. Samantala, trending ngayon sa mundo ng social media ang naging pahayag ni VP Sara Duterte na maiuuwi na ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ito ay matapos ang isinagawang Independence Day celebration sa Malaysia kung saan ay sinabi niya na si Senator Amy Marcos ang makakapag-uwi sa kanyang tatay pabalik ng Davao. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Kaugnay naman sa pinaka-latest na update sa ICC kung saan ay nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte, formal lang hiniling ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman ang interim release o pansamantalang paglaya ng kanyang kliyente. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginiit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng mga kondisyong itatakda ng pre-trial chamber. Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Mapagbibigyan kaya ng ICC ang hiling ng kampo ni PRRD para sa kanyang pansamantalang paglaya? Ito ay bago pa man ang itinakdang paglilitis sa kanya na gaganapin sa darating na September 23, 2025. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagbigay na ng kanilang mga pahayag ang mga senador na hindi natatawid sa 20th Congress dahil natapos na ang kanilang mga termino. Kasama rito sina Senator Cynthia Villar, si Senator Grace Poe na gumugol ng 2 termino sa loob ng 12 taon, si Senator Bong Revilla na bigong manalo sa midterm elections, si Senator Nancy Binay at si Senator Aquilino Coco Pimentel. Sa huli, nagpasalamat naman si Senate President Francis Escudero sa lahat. Noong Miyerkules, June 11, opisyal nang nagtapos ang 3rd and final regular session ng 19th Congress. I will not say goodbye to those who will not cross over to the 20th Congress unlike the impeachment. Instead, I will say, I will see you again. Hindi ako magpapaalam sa inyo. Ang sasabihin ko, hanggang sa muli nating pagkikita. Do not be strangers. We are just here, and I look forward to working with you in government, in the Senate, and anywhere in the name and in the service of the Filipino people. Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules. Kaugnay nito, nagsimula na rin ang 10 araw na ibinigay sa pangalawang Pangulo para magsumite ng tugon dito. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, kailan plano ng kampo ni VP Duterte na magsumite ng tugon sa summons mula sa Senado? Ella, sa katunayan, walang tiyak na araw na nabanggit si Vice President Sara Duterte kung kailan isusumite ng kanyang kampo yung tugon dito sa summons mula sa Senate Impeachment Court. Ngunit sa isang panayam kahapon sa pangalawang Pangulo sa Malaysia, nabanggit nito na nagpaplano na ang kanyang legal team kung paano tutugon sa summons ng Senado. Ang summons ay bahagi ng due process upang bigyan ng pagkakataon ang isang inaakusahan na mapapasubalian ang mga akusasyon sa kanya. Ibig sabihin nito, formal nang ipinagbibigay alam kay Vice President Sara Duterte ang reklamo o complaint sa kanya at para atasan din si VP Duterte na sagutin ang mga akusasyon o ang articles of impeachment. Bukod dito, karapatan din aniya ito ng Vice-Presidente sa ilalim ng konstitusyon. At sa pagsisimula nga ng impeachment trial sa Vice-Presidente, nananatili aniya siyang matatag sa paniniwala na ang kanilang ipinaglalaban ay tama at totoo. Nagpahayag din ang pangalawang Pangulo ng kanyang malalim na tiwala sa tagumpay sa gitna ng impeachment proceedings. Siya ang mag-uuwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito tinawag ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos sa isang Philippine Independence Day celebration sa Malaysia. Kasama ng pangalawang Pangulo ang senadora. At sa talumpati ni VP Duterte, sinabi nito na ang presidential sister ang mag-uuwi kay FPRRD na kasalukuyang nasa International Criminal Court o ICC detention facility. Dagdag ng Vice-Presidente, ito rin ang rason kung bakit niya iniimbita ang senadora kung saan man siya mapunta. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Kaugnay nito, kinwestiyon din ni VP Sara ang naging madaling desisyon sa pagsuko sa kanyang ama sa dayuhang hukuman. Ayon sa pangalawang Pangulo, bilang isang mamamayan at hindi bilang anak, nahihiya siya sa ginawa sa dating Pangulo.
sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. Humiling na po ng pansamantalang paglaya ni Yes. dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tama. Yan yung tinatawag po na interim release. Yung kanyang mga abogado dyan po sa International Criminal Court, no? Yes, Nila yan. ICC. Tignan nyo yung website nila. Posted po yan. Yung requests na yan. At from The Hague, Netherlands, sa isang hindi tinukoy. Na Hindi bansa. pinangalanan yung bansa. Ha, Ka-Wedge? Yes. Pag titignan mo yung request, redacted, borado. Correct. Borado, no? Bakit kaya? Ayaw nila sabihin. Ano ba? Eventually, I think palalaman din natin yan. Yes. So, formal na nga pong nagsumite ng hiling para sa pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung kanyang mga abogado sa International Criminal Court. At posted nga yung kopya ng urgent request for interim release na may petsang June 12 sa kanilang website kung interesado po kayong silipin. At base po sa 16 pahinang dokumentong sinumite ng defense team sa pamumuno ni Attorney Nicholas Kaufman, hiniling nila na palayain si Duterte sa isang bansa na hindi po sinapubliko. No? At yung bansa daw yun ay state party din, Member no? ng ICC. Member pa rin yung Rome Statute. Yes. At nakasaad doon na meron na palang kasunduan, no? Pumasok sa isang advance and principled agreement, no? Yeah. Tatanggapin itong bansa na ito si Duterte sa kanilang teritoryo habang nasa ilalim ng pansamantalang paglaya. So in accordance, and it will act, itong bansa na to, no, I will quote, will act in accordance to domestic law to implement yung conditions deemed appropriate by the ICC. So pinarating umano ng mga kinatawa ng naturang bansa noong June 9, yung kahandaan nga nila na tanggapin at kanlungin si Duterte. So nagkaroon ng pag-uusap, Ka-Wedge, Yes. yung defense at yung chief prosecutors. Yan ba si kasi on leave, di ba? Si Karim yes. Khan? Si Kamir Khan, meron siyang case. Oo, di ba? Sexual misconduct. So ito ngayon, no? Ang nakakagulantang, sabi nga ni Chrissy Conti, Attorney Chrissy Conti, para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig. So more importantly, nakasaad din po sa request na the prosecution has confirmed its non-opposition Yan. to the interim release to yung bansa nga na state Correct. party. No? Hindi po nila tinututulan, sabi daw nung prosecution, hindi daw nila tinututulan yung application for interim release ng dating Pangulo basta't nasusunod yung mga kondisyong inilatag din ng depensa. So Yes. pinunto naman po ni Kaufman na hindi flight risk is itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang tsansa na tatakas to. No? Kasi, correct. Dapat din nilang i-considera yung edad, advanced age, no? Nabanggit na kasi nag-80 siya, 80 years old noong March Correct. 28. Birthday niya. Oo, sabi at saka yung custody niya, it's not necessary to ensure yung appearance niya. Diba? Nung nakaraan, yung niya, ayan, naka-online lang siya eh. So, dagdag pa ng defense team sa kanilang hihiling, hindi nga daw tatakas, hindi magtatago, at hindi nito ilalagay sa alanganin yung proceedings ng korte. No? It will not imperil the proceeding. If released, for example, hindi mangyayari ang witness intimidation. No? He will not do anything to obstruct the proceeding. At sumang-ayon na nila si Duterte na iiwas din sa mga public engagement at sa pagkikipagkomunikasyon sa mga taong hindi naman kabilang ng kanyang pamilya. Iiwasan din ang paggamit ng internet, mga electronic device, kabilang mobile phone. Tiniyak din ng depensa na hindi gagawa ng mga krimen. Nasa din yun eh. Yes. Will Diba? not continue to commit crimes. Oo, hindi din gagawa ng krimen si Duterte. Tinukoy ng depensa, walang nangyaring krimen sa kabila ng landslide victory ni Duterte sa katatapos lang na midterm elections para sa posisyon ng alkalde ng Davao So, City. pwede siya manumpa.
kapag ka nagkaroon siya ng interim release, di ba? At sa kanyang Facebook post, tulad ng ating binanggit, kinagulat ni Assistant to Counsel for the International Criminal Court, Attorney Chris Sicotti, yung balita tungkol nga sa hiling na yan, na interim release para kay Duterte more so. Yung sinabi nga ng prosecution na hindi nila tututulan, no? Yes. Kung itong request for interim release ni Pangulong Duterte. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Edwin Hamora tungkol sa the government of redacted. Ano yung government redacted? Ito po yung bansa na nagpahayag ng kahandaan na kukup-kup kay Pangulong Duterte sa oras na palayain siya ng ICC, yung interim release. So sinasabi dito ni Edwin Hamora na naghahanda na, may paghahandang gagawin ang bansang ito dahil lalakas ang ilang ekonomiya, dadami ng turista, talagang bonggang-bongga ang mangyayari sa bansang ito. Wais ang bansang ito na nag-decide na tanggapin si PRRD pagpalabasin na siya ng ICC. Okay. Ito, basahin natin the government of redacted. Whoever's government ends up hosting President Duterte during his interim release better start building more airports, because the moment he lands, tourists will be swarming in like it's a pilgrimage to the Holy Land of Tapang at Malasakit. Agree ba kayo? Lalo na kung dito sa Asia, kanina yung unang vlog ko, Japan. Kailang binasa ko yung mga comments, ang mas probable na ngayon, Malaysia. Sinerch ko, member ba ng ICC ang Malaysia? The answer is yes. Pang 124th country siya na nagpa-member. So, qualified siya, natatanggap. Nako, ang lapit ng Malaysia. And I believe, wala nang visa-visa ang mga Pilipino na papasok sa Malaysia. Nako, talagang kaming mag-asawa, o buong pamilya ko, pati mga apo ko, we will travel to Malaysia para lang masilayan si PRRD. Kung sa The Hague, Netherlands ngayon, hindi mo pwedeng makausap, makita si PRRD. Ang ating kababayan OFWs araw-araw nagtitiis, nagsasakripisyo para lang ipakita ang suporta sa minamahal nilang Tatay Digong. How much more kung makalabas si PRRD? Pupunta siya sa isang bansa na pwede mo siyang ma-meet and greet. Sa The Hague, Netherlands, istandi lang ang makikita mo doon. Magpapapicture sa istandi. Ito na kaya, makakalabas siya, malaya, although hindi sa ating bansa, okay lang muna, Malaysia o ASEAN country, nako, pagka wais ang bansang ito dahil, ito sabi niyo, tourists will be swarming in like it's a pilgrimage to the Holy Land of Tapang at Malasakit. Expect their tourism revenues to skyrocket faster than a TikTok trend. By the way, itong si Edwin Hamora, ang pagkakilala ko, accountant ito. Businessman ito, kaya nakikita niya na, which I agree. Tourism revenues to skyrocket faster than a TikTok trend. And job openings, magugulot na lang sila. May wanted Duterte tour guide sa every corner. Even local street vendors will be selling Duterte keychains next to the Eiffel Tower replica kahit nasa Africa sila. Hosting him isn't just humanitarian. It's the best economic stimulus package
they never saw coming. Okay. Ang economy ng The Hague, Netherlands, grabing umusbong. Ang mga hotel, palaging nakabook. Ang mga airlines, palaging ganon din, fully book. So, magiging malungkot ang Netherlands pag alis ni Tatay Digong doon. Kasi, wala na. Ang kita nila sa turismo, punta sa ibang bansa. Punta sa bansa na may pagmamahal kay Tatay Digong. So, ang galing ng bansang ito, ano? Kailan kaya natin malalaman